Beautiful soul, welcome back to my channel. This is Michang Ame from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng 2025, January, February, March, April, May, June 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Dito sa general reading Kabayan Aries, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Madami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nangyari at hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo energy ang nakukuha natin. Pag hindi nyo alam ang vice versa at a general reading, paki-research na lang din sa Google para hindi kayo maligaw sa ating reading. Tingnan natin ang iyong January, Aries. January, Aries, 2025. Pag yung hinati ko to kasi masyadong mahaba. Yan, oo. Kung yung career and money, isi-separate ko yun kasi always naman ganun ang ko, diba? Kaya ako, isi-separate. Pag may lumabas dito na with cups of money, sasabihin ko rin sa'yo. Siyempre. Tingnan natin ang iyong February. Aries. February. Aries in March. This is you. February. March is your birthday mo. March. Aries. 2025. Nako po. Sabi ganun yan. Tingnan natin ang iyong universe. Kamusta naman ang kanyang April? Palagi nyo tatandaan na maaring tayo is nasa vice versa, ha? Pero this is your energy, tingnan natin. April 2025. Saan ba yan? Puro coin to, Masyado ka na mo problema sa pera, no? May problema ka talaga sa pera. Kamusta ang May ni Aries? 2025? Ang June 2025 ni Aries, special. Money again. Money again. And we have the Eight of Swords. Nako. Ay, maluga. Tingnan natin, Aries, ano nangyari sa'yo? No? Mukhang same to, Sana wag mag-same, Sana mabawi energy mo sana ito lang, umpisa lang, no? Sana pagkatapos ng June, okay na. Tingnan pa rin natin. January 2025 kay Aries. Please show me. February. Pag medyo nababagalan kayo sa akin, alam nyo nang diskarte dyan. February 2025 Aries. And March 2025 Aries. Aries in year. March 2025. Please show me. Kamusta naman ang kanyang April? Medyo ang iyong first half, medyo hindi gaano maganda. May. The Blessing. June 2025. And we have the faith. Have faith lang daw. And the disturbance.
Okay, when it comes to your January is the 9 of coin, no? Sa nakita ko dito is medyo may mga agreement with it comes to a money, no? Sa nakikita ko dito. May mga pag-uusapan kayo na related ng money, decision making, and may mga unsuccessful orders and unfinished business when it comes to your January. No, may mga unfinished business. We have the 9 and 9. No? May mga unfinished business, may mga sitwasyon na hindi siya totally magsasucess, ganyan. Agreement, also magkakaroon ng mga iba sa inyo is there's a reconciliation o kaya magkakaroon ka ng isang consideration with someone, ganyan. May mga decision making ka na hindi actually successful eh. Halimbawa, decision making when it comes to magtatrabaho na ako o kaya lilipat ako ng trabaho, ganyan. Parang sa nakita ko sa iyo dito is hindi siya o kaya mag-move on na ako. Hindi siya by January hindi pa siya mangyari. Parang makukontento ka pa kung ano ka ngayon. Ganyan. Kung ano ka nung 2024, ganun ka pa rin by the January. When it comes sa money, ganyan, kung ano yung meron ka, yun pa rin. Sa nakita ko dito. Yung mga bagay na hindi ka magsasucess. May mga desire or may mga manifestation ka na maaring hindi pa totally matutupad by this January. No? Kung naghahanap ka ng mga katotohanan o may mga bagay na gusto mo na ikat sa buhay mo, maaring hindi pa siya totally makikakaroon ng clearance. Kaya hindi pa clear yun. Tingnan natin ang iyong February. Discipline lang sa money ha. And then, grabe naman itong ano. Okay. When it comes to a February, ingat ka, no? There's a danger. Or maybe makakasakit ka or may masasaktan na malapit sa puso mo, no? May mga paghihirap ako na nakikita by the February. Kasi why? May mga sitwasyon na pipilitin mong ma-recover or pipilitin mong marisolbahan by the February. Ako nakikita dito. May isang sitwasyon na pipilitin mo yung sarili doon sa sitwasyon na yon. May mga ma-reminizing ka o mamimiss ka or makikipag-communicate ka, ganyan, sa isang sitwasyon. Then also, makakaramdam ka rin dito ng problema when it comes to money, ganyan. When it comes to your child, when it comes to it's more on painful. May mga sitwasyon na hindi mo pa siya kayang i-accept or may mga sitwasyon na makakaramdam sa iba sa inyo na parang you feel alone, but puro ganun, puro sadness. There's a hardship, no, by the February. Anak. Bakit ka ba ba't parang mahuhulog ka, anak? Hindi naman, ano ba yan, mami? Ganun na nakikita ko sa'yo dito. Parang handito yung sa pipilitin mo ma-recover yung bagay na yun. Halimbawa, sa trabaho mo, o kaya sa relasyon mo, o kaya yung pera mo, ganyan. Pero there's a hardship. By the February there's a hardship situation ako na nakikita dito. Maring yung hardship na yun is pipilitin mong ma-resolbahan yun, ganyan. And then also, nakikita ko dito is maaring makaramdam ka ng sama ng bigat ng nararamdaman, ganyan. Kasi may nakita kong pain, ganyan. May sakit, may taong may sakit o may mai-injure, ganyan. Maaring ikaw, kapaanak mo o malapit sa puso mo. And also, may kakaroon ka dito ng sakit ng ulo, pagod or masakit yung paa mo, ganyan. And also, dito is kailangan mo daw dito na magbigay ka ng time sa sarili mo, no, by the February kasi may mga hardship ka na tatahakin.
Ganyan. Pero bigyan mo pa rin ng time yung sarili mo dito, no? Mag-rest-rest ka rin. Makakaramdam ka dito na ano eh. Or pero ikaw to. Makakaramdam ka dito na ano, parang abandonment or rejection with someone or with something. Ganyan. Basta hardship siya. Diba anak? Tingnan natin ang iyong March. Birthday mo pa naman ang March. Dito baba. Maring dito is dito rin is para ma-out of place ka sa isang sitwasyon. Sa trabaho mo, sa karelasyon mo. Ganyan. O kaya mas pipiliin mo mag-isa. Tingnan natin ang iyong March. Ingat ka sa pera mo January pa lang. Ingatan mo yung pera mo. Kailangan may disiplina ka sa pera mo. Kasi makapagdaanan mo yung problema sa pera by the February. Kung may problema ka na, masalo ka pang mamumroblema. And then, Ten of Swords. Okay, dito sa isang situation, March. Sa March, may mga sitwasyon daw na maaaring biglang mangyari sa'yo, no? May mga biglaang mangyayari na magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Dito. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng isang bagay na maaring pipilitin mong umalis sa isang bagay na alam mong hindi magiging good sa'yo or mag-escape ka dun sa sitwasyon na yun na is not working na sa'yo. Sa nakita ko dito. Halimbawa, sa trabaho mo. O kaya sa sadness. O kaya sa painful na nararamdaman mo dito. Ganyan. O kaya naman sa relasyon. Ganyan. Sa iba sa inyo. May mga biglaang mangyari. By the ano ba to? March. Blanco si ate, no? By March yan. Nandito yung mga may mga siguro you will know your worth. Ganyan. Handin ka na sa babaguhin ko na yung sarili ko. Ganyan. I want to chase my dream. Ganyan. Sa nakita ko dito. Kailangan, magkikeep moving ka to reach your goal na this time. Sa nakita ko dito. Ibig sabihin, meron kang isang bagay na aalisan or i-end or mag-i-escape ka doon. Ganyan. Halimbawa, yung maraming conflict, yung maraming pangluloko, yung mga sitwasyon na hindi makatotohanan, mga na sitwasyon na namamanipulate ka, sitwasyon na dito sa January and February, ganyan. Halimbawa, ang sad-sad mo, parang, ba't pa ako magmumukpok, hindi ko naman kailangan magmukmok, ganyan. Parang nandun ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ng mga pagbabago sa'yo. And also, may iba sa inyo dito is, yun nga. Magkakaroon ka ng revert actually, dito. Iba sa inyo is more on magiging more patient sa isang sitwasyon. You're taking to the higher path, no? Sa nakikita ko sa iyo. By the March. Ingat ka lang dito, no? Kasi parang may mga mabilisang decision making ako nakikita dito. Maring decision making na bigla ang abandonahin mo. Ganyan. Tapos parang may mga sitwasyon na parang andito kasi may tao dito na magiging maaring may taong magsisinungaling
sa'yo, sa nakikita ko dito, ikaw or situation, o vice versa, may tao na maaring magsinungaling, maging dishonest sa'yo, ganyan. Ang nakikita ko dito. Ingat ka lang. Maaring ikaw sa sarili mo, ganyan. Diba? Magsinungaling ka sa sarili mo. Tingnan natin ang iyong April. April ni Aries. May mga pandaraya. No? May mga pandaraya eh. May mga sneaky persons. 7 of coin. Kanyang April. April also, birthday mo rin to. And then, nabubuntong haninga ako sa'yo. The 9 of Pentacles. Yes, by dito sa sa isang sa April, sa nakita ko dito, may mga collaboration, may mga communication. Ako nakikita either to your internet, either to your work, ibang sa ibang bansa, ganyan. Ako nakikita. And also, may mga sitwasyon daw dito na maaaring magkakaroon ka ng pag-uusap when it comes to money, pag-uusap when it comes to foundation, family, trabaho, karelasyon, kung ano man yan, foundation. Maaring may mga sitwasyon na iiwasan mo na hindi gumuho o hindi mawasak yung sitwasyon na yun. No? Sa nakita ko dito. Parang may mga pag-aaralan ka rin by the April. Mga bagay-bagay o situation sa buhay mo. Ganyan. May mga, halimbawa, may mga pag-aaralan ka na to achieve yung isang sitwasyon. O kaya pag-iisipan mo paano mag-make a new beginning. Iisipin mo paano maging masaya. O kaya isipin mo paano yung to invest something. Ganyan. Ano, investment to yourself, investment to a relationship, investment to a new relationship, new collaboration, new partnership, ganyan. May mga bago. By the April is may mga bagong mangyayaring pag-aaralan mo o pag-iisipan mo or mga bagong connections in life o mga sitwasyon na it's more on transformation kasi sa'yo dito eh. It's more on transformation. Tapos andito rin yung iiwas ka na may masaktan na isang tao or foundation. Ako nakikita dito. Ganun. Parang walang movement sa'yo. Ganun ang nakita ko sa'yo. Mari may mga communication when it comes to internet, ganyan. May mga idea ka dito. Nagkakaroon ka ng bagong idea, bagong direction, or hindi yung mga e-embodies mo, maari yung mga lesson na natutunan mo in the past, ganyan. And then, andito rin yung sitwasyon na maari nga, matitears of knowledge ka, more on communication. Sa iba sa inyo, it's more on communication. Siguro marami kang kakausapin. Sa trabaho, sa karelasyon, sa kapatid, sa kung saan man to, sa anak. Yan, maraming collab. May mga unity, may mga enhancement ng iyong situation, sarili mo, karelasyon, trabaho mo, knowledge mo. Ganyan. Tingnan natin. Seven of Cups. And we have the blessing. Siyempre, hindi naman ito yung buong buwan, ito yung mararamdaman mo, di ba? Isa yan sa mga sitwasyon. Yun ang intindihin mo. Siyempre, may mga mangyayari pa naman na iba. Okay, when it comes dito sa May. May is parang andito kasi sitwasyon mo na you have a choices. Magkakaroon ka ng choices sa iyong mga path this time, no? Parang may mga didesisyonan ka. Ganyan.
Pero magkakaroon ka na ng enlightenment to. Parang may mga didesisyonan ka to fulfill your dreams. Sa nakita ko dito, kumbaga there's an enlightenment. Magkakaroon ka ng mga choices eh. Choices in a path, choices sa opportunity, choices to a love. Yan. There's so many choices. Ako nakikita sa'yo dito. Yan. May mga biglaan kang sitwasyon na malilito ka, ganyan, may mga sitwasyon na maguguluhan ka, may mga sitwasyon na maaring gusto mong ma-achieve to, gusto mong makuha to, yan. Gusto mong ma-fulfill ito, ganyan. May mga sitwasyon na magiging patient ka dito by the May. Yan, may mga sitwasyon na pagtitiisan mo at magiging komportable ka na lang kung ano ka ngayon, kung nasaan ka man sa sitwasyon na yun. Parang wala ako nakita sa movement. I hope mabago pa yan. Basta isa yan sa mga mangyari for this month, no? Sa nakita ko dito. Magiging magulo yung isipan mo. May mga i-daydream ka to fulfill, may mga wishful thinking ka. Ganyan, may mga fantasizing ka. Magkakaroon ka ng mga decision making na kailangan mong mag-ingat kasi baka mag-mess ka, no? O magkamali ka, no? Basta be patient lang sa mga decision mo. Trust more to your intuition para maging tama yung decision mo. Okay? Kung saan mang decision to. No? Tingnan natin ang iyo. June. Thank you. Okay. By the June, ang nakikita ko sa'yo, you will give an effort and hard work sa isang bagay sa buhay mo, tapos makakaramdam ka rin ng pagod kasi mag-put some effort ka doon, pero ang nakikita ko sa'yo is pagod lang. Para masyado ako mabibigatan. Dito. Para maiinis ka. Ganyan. Tapos nakikita ko dito yung pagkakaroon mo ng unhealthy lifestyle. May mga gusto mong magbibigay ka ng effort and hard work sa isang bagay. Pero maaring ipagpaliban mo yun, o kaya magkakadelay-delay, o kaya magiging irresponsible ka, or there's a lack of progress na mangyayari sa'yo. Halimbawa, andito rin yung sitwasyon na kasi unhealthy lifestyle, ibig sabihin din is maaring by January, hindi ka nakapag-ipon, mga ganun. Parang nagbigay ka naman ng effort and hard work pero hindi mo nakuha yun. Ba't hindi ako nakapag-ipon? Bakit yung pera ko lumabas? Mga ganyan. Bakit ganito? Basta maiirita ka. As in. Tapos yung mga supernatural, ako nakikita sa'yo, maaring may mga also bigat na nararamdaman to eh. Bigat na nararamdaman o kaya yung if you have an ability, diba, na mga nagkakaroon kayo ng awakening or may mga nag-open na third eye sa'yo, yan. May mga supernatural happening sa'yo by the June. Ako nakikita sa'yo. Mag-ingat ka talaga, sabi ko sa'yo, diba? Mag-ingat ka sa mga decision making mo or sa pera mo. There's a lack of goal, ako nakikita sa'yo dito, kahit magbigay ka ng effort and hard work sa isang bagay. Lack of goal, unhealthy lifestyle. Parang, hindi ko alam kung ikaw or someone is magkakaroon ng lack of common sense, ganyan. It's more on bad news to Nakaramdam ka ng pagod dyan. Kaya ngayon pa lang, January pa lang, mag-ipon ka na ng pera. At i-progress mo na yan. No, magbigay ka pa ng more. Baka kulang pa yung effort mo. Diba? Para sa June, magkaroon ka na ng changes. Totally changes. So, nakita ko dito. Basta tatandaan mo, the choices is always available sa'yo to change your destiny. No? Baga. Nasa sa'yo to.
Lumabas ka dun sa sitwasyon na yun. May mga dapat kang baguhin. Keep moving to reach your goal. Have faith. Sinasabi ito, have faith lang. Kulit ng mga anak ko, no? Yun. Mas more ka mag-focus to yourself and to your future. Kailangan din ng lakas ng loob. Kailangan mo na ngayon magpasya. Kailangan mo ngayon na tatagan ng loob mo. Kailangan mo ngayon is magkaroon ka ng isang focusing talaga. Totally focusing. To your career, to your goal, to your achievement, o kaya mag-iipon ka na ng pera. Ngayon pala, mag-ipon ka na ng pera. Mag-save ka na ng pera. Magtabi-tabi ka. Ganyan. No? Kumbaga, kumilos ka na. Arigato namaste, God bless.